Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa ating banal na misa sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Diyos sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa Kanya, laban sa ating kapwa-tao, at laban sa ating mga sarili. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon, hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis, at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman, siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam
sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis sa puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikahan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Itinuturing po ba ninyo ang inyong sarili na mapalad o maswerte? Mga kapatid, kaya ba ninyong sumalunga sa agos ng karamihan? Kaya ba ninyong mag-abot ng inyong kamay sa pakipagkasundo, samantalang ang inyong kasamahan ay may hawak na patalim o pamalo? Kaya ba ninyong magpahayag ng sariling opinyon kahit alam ninyong ang inyong mga kasama ay iba ang paniniwala? Kaya ba ninyong magsuot ng lumang damit
sa isang marangyang pagtitipon kung saan ang lahat ay nakabago. Sa ngalan ng paikisama at pakikibagay, kay raming natutuksong mag-iwan ng sariling prinsipyo o itago ang sariling prinsipyo. Sa hangad na matanggap ng mga kasamahan, kay raming tumatalikod sa katotohanan at natututong magkunwari sa layuning maging madali ang buhay at makaiwas sa paggawa ng mga desisyon. Kay raming nagkukubli sa bilang ng nakararami at gumagaya na lamang sa ginagawa ng mga kasamahan. Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus, ang ating buhay Kristiyano, ay ang pagyakap sa isang buhay na handang sumalunga sa agos ng karamihan. Hindi para maging kontrabida, handang bumangga sa pinahahalagahan ng iba, handang kumilos ng naiiba sa pagkilos ng grupo, hindi lamang para magpapansin, at handang dumanas ng pag-iisa sa gitna ng makapal na tao. Inilalatag ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita sa araw na ito ang batayang prinsipyo ng bagong buhay o ng isang tamang buhay na iniaalok niya. Paano po ba naiiba sa pamantayan ng daigdig ang iniaalok na ito ng ating Panginoong Hesus? May dalawang magkaibang punto o may dalawang malaking punto ng pagkakaiba. Una, ang nilalaman ng mga pangarap o ano ba ang nilalaman ng ating mga pangarap. Nakatali ang pangarap ng marami sa mga bagay na iniaalok ng daigdig, na sinasabing ito ang makapagbibigay ng saya sa buhay. Tanungin natin ang mga bata, ang mga magulang, o yung mga ikakasal tungkol sa kanilang pangarap, at karaniwan iisa ang linya na tinatahak: makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang hanap buhay para magkaroon ng magandang kita, magkaroon ng sariling tahanan, ng sariling pamilya, at ito'y nasisingitan ng pangarap na masayang pamilya. Ngunit ang kasayahang tinutukoy ay batay pa rin sa iniaalok ng mundo. Itinataas ni Jesus ang ating pangarap. Bawat pangungusap ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon ay may kakabit na pangako. Kung isasalin sa karaniwang pananalita, ang mga ito ang dapat nating pangarapin. Makasama sa kaharian ng Diyos, magkaroon ng kaligayahang galing sa Diyos, maranasan ang habag ng Diyos, magtamo ng mga pinangangako ng Diyos, makita ang Diyos, at makamit ang karangalan ng pagiging anak ng Diyos. Mga kapatid, ganitong mga pangarap ang inaasahang magpapakilos sa bawat Kristiyano, sa bawat isa na itinuturing na tagasunod ni Kristo. Ang mga pangarap na ito ang gabay sa ating gawain at hanap buhay, sa pagpupundar ng pamilya o pagsasagawa ng tungkulin. Maging ang Panginoong Hesus ay ginabayan ng ganitong pangarap. Kaya't wala siyang bukang bibig, kundi ang kaharian, ang masunod ang kalooban ng Ama, ang pagbabalik sa Ama. At sapagkat magkaiba ang pangarap na alok ni Jesus,
at alok ng daigdig na ating ginagalawan, naunawaan natin ang ikalawang pagkakaiba. Magkaiba ang pamamaraan ng pagkakamit ng pangarap. Sa dahilang ang itinuturo ng daigdig ay hangarin ang parangal ng tao, nagiging gawin ng marami ang makipag-unahan at tanghaling nangingibabaw sa lahat. Paramihan ng kayamanan, paramihan ng nasasakupan, paramihan ng tagahanga, paramihan ng natalo at napabagsak, paramihan ng napasuko at nailaliman. Sapagkat sa mga ito, ang pamamaraang iniaalok, salungat sa mga ito, ang pamamaraang iniaalok ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y matawag hindi lamang maswerte, kundi mapapalad. At ano itong iniaalok ng Panginoong Hesus? Daan ng karukhaan, daan ng paghihirap at pagtangis sa diwa ng pagsunod, daan ng kababaang loob, daan ng pagdadalang habag, daan ng pagkakasundo. Hindi napapansin ang ganitong pamamaraan at ang tingin dito ng marami ay kahinaan. Ngunit sino ang nakapagtitimping gumanti kundi yaong may tunay ng lakas ng kalooban? Sino ang mahinahong makatatanggap ng mga puna, pagbatikos at paninisi, kundi yaong may tunay na pagkilala sa sariling kabutihan? Sino ang nakapagpapakawala ng yaman at sa iba pang mga saklay liban sa mga taong matigas ang tuhod at matibay ang gulugod? Ganyan ang Panginoong Hesus. At gusto niya ang ganitong tatak ay makita sa ating kanyang mga tagasunod. Sa paningin ng kanyang mga kaaway, si Jesus ay mapanganib sapagkat iginuguho niya ang dating pinangangapitan ng mga tao. Hindi siya natatakot sa pagbangga niya sa kanilang mga pinahahalagahan at naiiba ang kanyang pangatwiran at pagkilos. Ngunit para sa atin, siya, ang ating Panginoong Hesus, ay isang pinunong karapat-dapat sa ating pagtitiwala at pagsunod. Hindi po tayo isinusubo sa alanganin ng Panginoong Hesus. Ito'y napagdaanan niya. Ito'y napagtagumpayan niya. At nasan siya ngayon? Naroon sa piling ng Diyos Ama. At ang sabi nga niya sa kanyang mga alagad, maiiwan kayo sa mundo. Ngunit tandaan ninyo na pagtagumpayan ko ang mundo. Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. At sa bawat pagsamo ating sabihin, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi
sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginawaan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at tunay na kaligayahan. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain, ang ating mga panalangin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papurisay ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng aming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, ina ng Diyos ni Poong San Jose, kamahal-mahal ang esposo na mahal na Berheng Maria na aming ding patron, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin
kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Po namin kami adias sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya, at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na sakramento. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang bumugaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa aking buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't iwan, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo